Naobserbahan ni na Mario ang eskwelahan kahapon. Eh wala silang nakita si Bilyan, kundi pawang mga hapon. Isa lamang ang paliwanag. Ang mga taong yun ay dinalaro ng mga hapon ng bandang gabi. Ilang oras bago kayo dumating, ang nangyari isang aksidente. Aksidente? Isang daang bata, babae at matanda ay kitang-kita ko sumabog at nasunog. Mga taong walang malay. At sasabihin mo sa akin ang lahat ng yan ay aksidente. Gonzalo! Gonzalo! Saan ka pupunta? Gonzalo! Baka magkasakit ka niyan! Gonzalo! Sir! Si Gonzalo! Manis! Pabayaan niyo siya. Digo! Saan ka galing? Anong ginawa mo sa anak ko? Anak ko, Digo, anak ko! Digo, anak ko! Ano naman? Nakita na nagmamadali eh! Anak ko, Digo! Anak ko! Digo! Digo! Digo po! Digo! Digo! Ang anak ko! Digo! Digo! Anak ko! Ang anak ko! Digo! Digo! Digo, anak ko! Digo! Digo, anak ko! Digo! Jam! Jam! Ano ba patay na yata? Bakit Danilo? Ano nangyari? Dali, galing ang bata ng anak. Nagkagano. Kawawa naman. Dali nyo. Dali kayo. Kanina yung anak. Patay na yata. Lumot lahat ang katawan. Ano kaya yung nangyari? Ano kaya yung anak ito? Nabigla lang siya sa kanyang tinding pagkatako. Pero nakabuti rin naman. At hindi niya nararamdaman ang mga sunog sa kanyang katawan. Ay, pahin na lang niyo sa kanya, ire. Ano? Ha? Tsaka papaltarin yung mga kumot niya nang hindi dumikit ang mga sugat sa katawan sa kanyang kumot. Ha? Huwag niyo kalilimutan niya. Wala na tayong kailangan gawin ngayon kundi dahil na siya'y magkamalay tao. Salamat ho, Kadesto. O siya, ako'y magpapaalam na. Andang, ako'y lalakad na. Basta kung ano mangyari riyan eh, masasabihin niyo ako, ano? Oho, salamat, Desto.
balita ko, mga gerilya daw ang nagpasabog. Gerilya yun, samantalang maraming sibilyan doon. Hindi nila alam agad eh. Ay, Bakit hindi muna nila siniguro kung may sibilyan o wala? Hindi ko na alam yun. ito na ang mga isda. Kanina pa kayo, chismis. Halika na sila. Naku, ang sabihin nyo, ang mga Hapon ang nagpasabog. Bakit mo sabihin eh, pinasabog nila ang sarili nila. Bakit naman hindi? Hindi ba nyo nalalaman na paritrit na ngayon ng mga Hapon at yan ang ginagawa ng mga walang hiya? Ginagawang pang-cover yung mga sibilyan para hindi sila atakihin. At pagkatapos, susunugin o pasasabugin ang buong bayan bago magsialis. At kasama na ron ang mga sibilyan. Naku, talagang mapapatay mo yung mga walang hiyang yan eh. Ay naku, talagang sabihin mo mga hayop ang mga walang hiyang yun. Kaya naman hindi niyo masisisi si Celso sa kanyang ginagawang pagpatay. Sino-sino ba sa bayan ang may kamag-anak sa Santiago? Sino pa? Si Osang, yung tatlong kapatid niya nakapag-asawa ng mga taga roon. At namatay na lahat yung tatlo. At ano pa? Hindi nga raw makilala for sunugang katawan. Easy ka na eh. Lulot lulay. At si Ikong na magsusuka, naalala niyo, yung anak niyong lalaki doon nakapag-asawa at kasama raw na sunog yung 4 na anak. Sus, Mariosip, mabuti na lang hindi tayo nadamay. Magdamag daw na hindi natutulog, nakabantay dun sa bata. Baka kapatid yung bata. Ang sabi ni Danilo, hindi raw. Baka gerilya naman. Kung gerilya, bakit nandito? Ang tanong ninyo ay kung bakit kabugtang nakaligtas yung batang niya. Parang nilakin, di ba? Alam niyo, may duda ako sa taong yun eh. Ang sabihin niyo, baka makapilian o kaya istiyan ng Hapon, hindi ba? Nako, huwag siyang magkakamali dito. Talagang hindi siya makaliligtas sa mga mata natin. Ako, itong mga dalahiran ito. Ano ba naman, maawa naman kayo dyan sa mga islang yan, abay? Kanina pa naliligo yan sa inyong mga laway, ha? Bakit ko naman si Kadeso, nagkakaigihan dito mga tao eh. Kaya makauwi na! Kanina pa uwi yan naman, anak ninyo sa gutom, hindi nyo pinasususo. Sige na! Kumain na eh. Sulong! Chismis ng chismis, karami mga gawa rin, chismis ng chismis. Ako na ang babantay sa kanya. Huwag naman kaya hindi natulog eh. Ito mga damit ng tatay ko. Para naman guminhawa yung katawan mo. Si Chang naman lumabas na para may damit sa kanya. Sige na. Ate, bakit ganun yun? Baka kaya kagaya ni Aling Pilar. Baka kamaninin. Tsaka, palaging tulala. Bakit kaya? Ewan ko. Alam mo ate, may itsura to, tignan mo. Buti na lang, kung konti ang sunog sa mukha. Ano kaya ang pangalan niya?
namatay doon. Nasa dagat sila ngayon upang inibing ang abo at tupok ng katawan ng mga namatay. Dahil sa sila ay sa dagat na luhay, napagkaisa ng mga kamag-anak na ilan na inibing sila sa isang kabaong sa gitna ng dagat. Kailangan mong mabuhay. Para mo ng awa. Para mo ng awa, kailangan mong mabuhay. Lydia! Pagkain, kumuha ng pagkain. Bumuhan, dali. Ulam. Hindi siya makapagsalita. Yan na kayo kumain. Oo. Hoy, Danilo, tawagin mo na si Gonzalo, magkasabay na natin sa almusal. Eh, pinapakain po si... Ano nga pala ang pangalan nun, ate?
pangalan mo. Ako naman si Gonzalo. Natagpuan kita sa Santiago. Pinatuloy tayo dito nila Aling Andang, Lydia at saka ni Danilo. Wala kang dapat alalahanin. Mababait silang lahat. Christina, inilulungkot ko ang pagkamatay ng mga magulang mo at kapatid si Santiago. Wag. Hindi ka dapat magpasalamat sa akin. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Humingi ng tawad. Tanginang kung dito ka kumakain kung aling sex. Ano kayo magsila? Ano kayo magsila? Ano kayo magsila? Mag-sex ka naman ngayon. Yung mga apo niyo talaga, oh. Oo. Sobra. Andy. Mukha yatang marami tayong huli ngayon Ha? Eh bakit nga bang hindi? Eh may bago na yata ang katulong ngayon yan. Si Gonzalo, sa amin nga muna sa titira. Kailan ka dito? Ha? Pura ang ganda matapos. Yan ang gusto ko sa lalaki. Guwapo na, malakas pa. Hindi ka tulad dito sa atin. Tugod na, pundido pa. Kadeta! Ito si Orang kung magsalita, Koko'y bata-bata labang Ay, ano kung ikaw ay bata-bata pa? Anong gagawin mo? Hinabol ko kayo lahat niya na hindi oras. Ay, bakit mo lang kayo hahabulin mo Andiyan at dami-daming hapon na pwede mong habulin at patayin. Yan kung ikaw ay matapang-tapang. Kung sa bagay. Pero sa isang banda mainam na rin itong matanda. Libre sa gera. Hindi katulad ng mga kabinataan natin dyan. Ayun, at nasa bundok, nakikipaglaban. Iniwan ang kanilang mga magulang, kapatid, at mga asawa at mahal sa buhay. Paglaban lamang ang ating kalayaan. Tutula pa yata ito si Kadesto Oy, manong magtigil-tigil ka na nga riyan. Hoy, Kadesto, kung ikaw ba'y naging bata-bata at kasing bulas ni rin si Gonzalo din lalabang ka kaya? Sa tingin ko naman hindi. Alam naman ninyo ako'y takot sa putok at may pagkaduwang pra. Hindi ko naman niya yung pinagkakainan. Pero bakit ba naman ako makikipaglaban pa ang dami kong lumalaban? Magiging kalabisan lang ako. Ingawi ka. Tutulad na lang ako kay Gonzalo rito na nangingisda na lamang. Malayo pa sa putok, sigurado pa sa pagkain. Ano, Gonzalo, di ba? Ate, bakit nga ba hindi nagigirila si Gonzalo tulad ng mga lalaki dito sa atin? Ba't mo naman natanong yan? Wala. Kasi kanina, parang nangangantiyan sila Kadesto at Aling Osang kay Gonzalo Bakit nga ba, ate? Ewan ko. Anong gagawin niya? Bakit? Ano ba ang sinabi ko? Ay, naku. Ang hirap mo makahalata. Wala ka bang napupuna sa ate mo? Buhat nang dumating dito sa atin si Gonzalo? Ang ibig ninyong sabihin? Putris. Ang bilis pala ni ate, no? Paano si Celso? At paano ako? Hindi ako dapat mong tanungin kundi ang sarili mo. Magbagong buhay ako.
Paano ang pagbabagong buhay, samantalang nasa gitna tayo ng digmaan? Ang mga Hapon ay walang ginawa kundi ang pumatay at manggahasa. Kaya ba wala ka nang ginawa kundi ang pumatay? Tapatin mo ang iyong sarili. Pumapatay ka dahil nasisihan ka. Sa panahon ito, hindi na dapat suriin ang dahilan kung bakit ang isang tao ay pumapatay. Iisa lamang ang dahilan. Dapat silang mamatay na lahat. At mapatay ko man sila ay hindi pa sapat upang may balik nila ang buhay ng aking mga magulang at kapatid. Huwag mo sabihin sa akin na ang mga ganyan ay pumapatay dahil sa pagtatanggol sa ating bayan. Lahat sila may kanya-kanyang pautang na dapat sirin. Kung hindi magulang na pinatay, siguro ay kapatid na babae o asawa na ginahasa ng mga hayop na Hapon na yan. Pati pala pag-iisip mo, ilunod na rin sa dugo. Pati mga gerilya, tinutulad mo na rin sa iyong sarili. Kung ganun, sagutin mo ako. Bakit kailan may hindi ka sumapi sa kanila? Bakit pinili mong pamatay na nag-iisa? Alam mo ba kung bakit? Sasabihin ko sa'yo. Sapagkat pag sumapi ka sa kanilang kilusan, mapipilitan ka sumunod sa kanilang mga batas. Mga batas na nagsasabing pag ang isang kaaway sumusuko, huwag itong papatayin. At yan ay hindi mo magagawa. At mas mahalaga sa lahat, pag sumapi ka sa kanila, hindi ka na makakapatay ng buong kasiyahan katulad ng ginagawa mo ngayon. Hindi ba? Sabihin mo kung mali ako. Aparito ko para sabihin ko sa iyo, mahal kita. Kailangan kita. Ang pag-ibig ko hindi sapat para tumbasan ang kaligayahang nadarama mo sa pagpatay. Hoy, Bayaw! Ano? Kamusta ka? Haba ng balbas mo ah. Tagal mo na wala. Nakausap mo natin? Ayos ka na ba? Tsaka anak, babalik. Balik ka ah. Yung si Celso, dating nobyo ng ate ko. Ngayon, #1 killer na Hapon dito sa atin. Tsaka kung pumatayan, naku, las-las ang leeg, labas ang bituka. Tsaka pinuputol yung kwan. Danilo, tama na yan. Para sinasabi lang kung ano ginagawa ni Celso eh. Hinihintay ka na ni Cheng sa baba. Sumuting suka nga ho. Lydia, nakita namin si Celso ako na. Nadalaw ba sa inyo? Oo. Tingnan mo nga naman yan. Siguro kung hindi nagkagyera, saka nagkatulungan kayo, baka may anak na kayo ngayon. Lydia, kumusta pa naman yung binatang nakatira sa inyo, ha? Anong ibig mo sabihin ka, Desto? Sa tingin ko matagal na yata siya titigil doon, ha? Ba't di niyo pa diretso yung ibig niyo sabihin ka, Desto? Bueno, huwag ka magagalit, Lydia, ha? Pero alam mo, ang pamamalagi dito niyang binatang yan ay nakakapagpaalaala sa amin lahat ng aming mga anak na naroroon sa bundok na nagkakandamatay. Alam mo, masamang isipin yan na ang aming mga anak ay naroon nagpapakamatay at lumalaban. Samantalang siya naman, naubod ng lakas, bata pa, ay naririto at wala lang ginagawa kundi mangisda na lamang. Dahil ako, nakaka-insulto Suka ko nga ho.
nang dumating ka rito hindi ka na natigil ng pagtatrabaho. At halos hindi ka na natutulog dahil sa pag-aalaga mo kay Christina. Para bang ayaw mo magpahinga kahit sandali. Ano kaya ang iniisip niya ngayon? Wala na siyang ginawa kundi magtang. Katapos ay tatayo at titingin sa malayo na parang may hinihintay. Nung una akong dumating dito, tinawag niya akong Diego. Nanonood ng mga bahay. Pagkatapos ng ilang buwan ay nagsilang si Pilar ng kanyang anak.
Simula noon hindi na namin nakita si Diego. Ikinuwento ko sa iyo yan para sabihin sa iyo, hindi lamang ito ang nagdurusa ng dahil sa digmaan. Alam ko. Pero higit sa mapalad kayo sa atin. Ang ganda mo pala. Ayan, magaling na ang mga sugat mo. Mga ilang araw lamang, gagaling rin ang pagkapilay mo. Ngayon magaling ka na. Makapaglilibot na tayo sa ilog. Si Aling Unggi, tsaka yung kanyang pamangkin. Sukat sa bill, hindi ka raw. Huh? Okay, bakit? Hindi ba totoo? Oy, Lydia, matagal na akong tumanda ako dito sa bayang ito at hindi mo ako maloloko. Naalalaman ko kung ano nangyayari dito. Kunyari pa ito. Hindi na ito nahiya. Kadalagang tao walang kadelikadesa. Ano, hindi ba talaga? O dito na nga tayo magtapatan. Anong ginagawa niyan? Hindi ba nalalaman nila lahat dito? Lahat ng kabinataan dito yung naandun at nagtatanggol sa bayan, nagigirilya, samantalang si Gonzalo, ayan, kinukonsinti nila sa loob ng kanilang bahay. At anong ginagawa niya Gonzalo yan? Ayun! Nagpapalaki ng bayag. Kala mo kung sinong Santa Santita. Kung hindi ko pa alam. Nalalaman na nilang lahat dito ay nagigirilya. Kinukonsinti ba naman yung napakaduwag na kay laki-laking katawan na si Gonzalo? Anong magagawa mo? Talagang loko-loko yung tao dyan. Loko-loko? Ang sabihin nyo ay napakalandi. Ikaw talaga sobra yung bunganga mo. Ang aking panaginip, ikaw ang tibok ng dibdib, pusong umiibig, dinggit umaawit, tinatago.
gabi, ikaw ang ligaya sa buhay. Sa piling mo'y walang kamatayan. Puso ko'y nangumpisal sa birheng dalanginan na ang Alam ko nangyari kanina. ikaw ang ligaya. Hindi mo mapipigil ang mga taong bahay sa pananalita. Lalo na sa isang maliit na lugar katulad nito. Naniniwala ka ba sa sinasabi nila tungkol sa akin? Puso ko'y Hindi ko alam. sa birheng Minsan ay sinabi mo sa akin, tumalikod ka sa isang ligmaang walang katuturan. pangarap ko'y Nagsisiguro na may mabigat kang dahilan sa paniniwala mo yan. Tinatanggap ko ang dahilan ng hindi mo paglaban. Kahit na hindi ko alam kung anong talagang nangyari. Samantalang, hindi ko mabigyan ng dahilan ng ginagawang pagpatay ni Celso. Nasabi sa akin ni Danilong, dati daw kayong magkasinta. Bakit? Anong nangyari? Himar. May nakapangsabi sa mga hapong nakadestino dito noon. Nagrilya raw ang ama ni Celso. Isang gabi, habang wala si Celso sa kanilang bahay.
Celso! Maawa ka! Pinaghanap niya ang makapiling nagsumbong sa mga Hapon. At nang kanya itong matagpuan, ay kanya itong binaril. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay nang barilin niya pati ng asawa nito at mga anak. Namundog siyang nag-iisa mula nun. At mula nun ay nakilala na siya bilang isang mamamatay tao. At yun, Sila Kadesto. Ano si Kadesto? Papunta mo dito. Bakit ba tayo nangyari? Hinahanap si... Sino? Si Gonzalo. Bakit, Desto? Andang! Lydia! Nasaan si Gonzalo? Wala dito, nasa mainsan. Bakit? Ano ibig sabihin nito? Sinabi sa amin ni Celso na si Gonzalo daw nagpasabog ng eskwelahan sa Santiago. Kaya pala dito siya nagtatrabaho! bakit? Sinabi ni Celso sa amin na ikaw daw nagpasabog ng eskwela sa Santiago. Ibig na rin malaman kung totoo ito. Sandali lang, sandali lang. Paano? Ano ba yun niya? Magsalita ka kung totoo. Hayaan niyo siyang magpaliwanag. Paano? Ah!
Hindi matanggap ng aking isip ng lahat ay isang aksidente. Kaya ako umalis. Ngunit tama ka. Walang katahimikan na dinulot ang aking pagtalikod. Wala akong makita kundi ang mga mukha ng mga bata at mga taong yun. Wala akong marinig kundi ang kanilang mga iyak. At ngayon ay alis ka na. Saka ng taong bayan. Saka magaling na rin si Christina. Hindi niya na ako kailan. Pero saan ka pupunta? Sa kabilang pulo. Sa pinangingisdaan namin Danilo. At pagkatapos? Ewan. Kayo na ang bahala sa kanya.
Celso? 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 Bakit? Ang mga hapon, kinuha natin ang tao. Pati sila ate kinulong sa simbahan. Kailangan habulin natin si Gonzalo. Nasa kabilang pulong siya ngayon. Si Gonzalo? Siya na nga nakakaalam kung saan tayo makakahingi ng tulong. Ang mga Hapon ay desperado na sa kanilang pag-retreat pagkat nalalaman nilang ang mga Amerikano ay nasa Manila na ngayon. At hindi na rin nila makakayang dalhin ang kanilang mga explosives at ammunitions. Kaya malamang na pasabugin nila ang simbahan bukas bago sila umalis. Para makasiguro tayo, kinakailangan mailabas natin ang mga taong bayan bago mag-umaga. Ngayon, ang problema natin na ito, paano tayo makapapasok sa loob ng simbahan nang hindi nalalaman ng mga Hapon? Hindi naman tayo maaaring umatake sa labas, sa harapan, sapagkat kulang tayo sa armas at mga taon. Isa pa, tiyak na malalagay sa panganib ang buhay ng mga taong nasa loob ng simbahan. Meron ako nalalaman na daan patungo sa loob ng simbahan. Hindi ko tayo makikita. Saan? May panel sa ilalim ng lupa. Ang bunga nga ay sa may ilog, sa ilalim ng tulay. Tuloy-tuloy sa loob ng simbahan. Alam ko yun dahil nagsakristal ako nung araw. Doon pa nga kami nagtataguan nung bata kami. Mabuti i-drawing mo kasi ang parte ng simbahan matatagpuan yung tunnel na sinasabi mo. Kailangan pasabugin natin ang kanilang mga explosives. Iba na yung nakakasiguro. Gonzalo, isama mo ang pangkat ni Mario Picolino. Tamnan niyo ng dinamita ang ilalim ng tulay at loob ng simbahan. Ngayon, pagkatapos ninyo mailabas ang mga taong bayan, pasabugin ninyo ang simbahan. Pagkatawid niyo naman ang ilog, pasabugin niyo ang tulay para huwag kayong masundan ng mga Hapon. Ito ang altar. Sa kaliwa ng altar, may maliit na kapilya. Sa loob ng kapilya, may altar. Sa ilalim mo ng altar, may andun ng lihim na lago sa tunnel. Kung may mga gwardiya na pulit, paano makakapasok sa kumbento nang hindi nila malalaman? Kung dito tayo ang gagaling tayo sa kapilya. Aakit tayo sa pader, sa may malapit sa altar. At babaan tayo sa bubungan, patungo sa kampanaryo. At pagdating sa kampanaryo, at nakakadaan tayo sa kisame, papuntang kumbento. Maliwanag ba, Gonzalo? Yes, sir. Kayong tatlo mga muna mamaya. Oh, meron pa ba kayong gusto itanong? Kung ganun, magsipaghanda na kayo para mamayang gabi. Dong, ipunin mo na mga tao. Handang na dinamita. Gonzalo.
ang sabi ni Kapitan, ako ba magtutulungan ang dami? Wala lang ba? Pagwas mga tao kayo. Pero, di ba?
Sumama kayo sa amin.